Hello mga pare ko, ngayong araw na to is magkakabit tayo ng ating extension para sa ating manibela ng ating motor. Ito. So kaya tara, samahan niyo ko. So ayan mga pare ko, ito nga pala yung ating nabiling pang extension ng ating motor na Ace 150cc. So ayan, yung puting yan yung ating tatanggalin. Tapos yung tornilyo yung tinuturo natin, papalitan natin yan ng alin na stainless, kasi yung nakakabit dito sa ating nabiling na extension hindi siya stainless, isa siyang chrome lang. So papalitan natin siya ng stainless para hindi kalawangin. Yung para dyan kasi is maiksi, kaya hindi siya aabot pag ikinabit doon sa ating bracket dyan sa ilalim na yan, hindi siya aabot kasi mas maiksi. Ito yung nabili nating alin na stainless. So yan yung papalitan natin, yan yung sa taas yung hawak ko na maiksi. Tapos yung para dyan naman, itong mas mahaba na alin para tumagos doon hanggang sa baba sa frame ng ating motor. So yan yung ating gagamitin, papalitan natin yan lahat. So stainless na ang ating ginamit para hindi na siya kalawangin. Ayan. So tara, ikabit na natin. Tanggalin muna natin tong 4 na tornilyo. Yan, bilisan lang natin. Tanggalin natin yung 4 na tornilyong yan para matanggal natin yung cover. Tapos ang iiwan lang natin yung pinaka base niya sa baba. At saka naman yung nabili nating alin siya niya. Tingnan mo, puro kalawang niya. Kaya bumili na ako ng stainless talaga para hindi kalawangin. Tingnan mo, napakatigas. So dahan-dahan lang tayo dyan kasi baka maputulan tayo, mas mahirap yan. Ayan. Tanggalin lang natin yung 4 na yan para matanggal natin yung cover na yan. Ayan. May mga nabili na naman tayo na mas mahaba para kasya lang siya dyan. Yan kasi hindi kakasya dun sa nabili natin pang extension kasi mayroon siyang cap na tornilyo, kaya hindi siya magkasya doon sa butas. Yan, tanggalin lang natin yan, 4 lang naman yan. Ayan. Dalawa na lang itatanggalin natin. Yan, medyo may katigasan kasi yung yung mga tornilyo tumigas na dahil sa kinakalawa nga yung tornilyo. Yan, kaya yung mga higpitan. Kaya pinalitan na natin ng stainless yan para hindi susunod din na tayo mahirapan magtanggal. Yan, natanggal na natin yung cover. Yan ang itsura. So tingnan mo yung base, linisan lang natin kaunti kay mga kalawang. Yan, punasan lang natin. Ayan. Tapos ikabit na natin yung ating nabiling extension, pati yung base kasama na po yan dyan. Ikinakabit ko na. Ayun po sa kabila yung isa pa hindi pa naikakabit, pero same lang naman yan. Pag naikabit na to, yun lang din yung pagkabit niyan. Bali dito ko pinaharap yung kawit niya. Ayan, ganyan naging itsura. So ikakabit ko na yung ating kawit muna natin yung parang spacer na yan para humigpit yung kapit ng ating handlebar. Ayan, ganyan lang yung pagkakabit niya. Medyo nahirapan lang tayo dyan magkabit kaya mahirap patakin yung mga kable. Ayan. Kaya medyo natagalan tayo dyan. Tapos yung pagpantay ng ating handlebar, medyo natagalan tayo dyan para siguradong hindi tatabingi yung ating manibela. Ayan, ganyan lang pagkakabit. So kinabit ko nga pala yung ganyang extension kasi medyo nalalayuan ako sa manibela. Medyo napapayuko pa tayo ng kaunti.
Ah, okay na naman siya yung manibela, pero mas gusto ko yung medyo naka-forward sa akin yung manibela para hindi tayo mahirapan kakayuko ng ano sa manibela. Kaya titignan natin to kung uubra ba yung ating pagkakabit ng extension nitong ating motor. Yan, hatakin lang natin konti para lumapit sa atin pa yung ating manibela. Yan, ganyan lang. Okay, konting higpit lang, higpitan lang natin na maigi ang mga tornilyong yan para hindi umikot yung ating manibela pag halimbawa magpipreno tayo. Siyempre mapapatulak tayo ng ating manibela, baka umikot yan, baka sumama. So higpitan lang natin yan, kabilaan, higpitan natin yan. Yan, up, luwagan natin. Ayan, tinanggal ko kasi yung cup, parang hindi siya pantay sa gilid kasi parang mas malaki yung clearance niya, kaya babalik na rin natin yung takip na yan. Kasi nung kinapa ko sa kabila, parang mas mahaba, mas malapad yung clearance niya sa kabila. So binaliktad lang natin yung takip. Ayan, nagkaigi naman, kaya higpitan na natin yan. Yan, higpitan nyo talaga yan kaya para hindi umikot. Kasi pag preno nyo, mapapatulak kayo ng manibela, iikot po yan pag hindi nyo nahigpitan na maayos. Yan, grabe na pagkahigpit niyan. Yan, dalawa ng kamay ginamit natin para mahigpitan natin na maayos talaga. So ayan, ikabit na natin, ganyan na itsura ng ating manibela. So okay na, natapos na.